Welcome back sa Tuklasin Stories. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang thriller drama film na pinamagatang Under Your Bed. Warning, spoilers ahead, watch out and take care. Si Mitsui ay isang lalaking mababa ang kumpiyansa sa sarili. Wala siyang kaibigan at lagi lang nag-iisa. Mahilig din siyang tumambay sa ilalim ng kama ng mga babae o ng mag-asawa. Hindi din siya nakikihalubilo sa mga kaklase niya. Isang araw, habang papauwi na si Mitsui sa kanyang tinutuluyan at siya ay nasa elevator, naalala niya noong nakipag-participate siya sa kanilang klase. Tinawag siya ng kaklase niyang babae na nagngangalang Sasaki. Nang araw na iyon, nilapitan niya ito para magpasalamat siya sa tulong nito. Sinamantala din niya ang pagkakataong iyon para ayain itong lumabas at magkape. Hindi naman siya makapaniwalang pumayag ito sa kanyang paanyaya at sa unang pagkakataon ay may sumama sa kanyang isang babae. Habang umiinom sila ng kape, kinakwento ni Sasaki ang kanya naging buhay sa binata. Nahihiya namang nakikinig sa kanya si Mitsui. Nagpasya din silang kilalanin ng isa't isa. Kaya muli sila makikita sa araw ng Huwebes. Lumabas si Mitsui sa loob ng elevator. Hindi siya makapaniwala na 11 taon na pala ang nakakalipas at wala na siyang balita kung ano pang nangyari kay Sasaki. Habang umiinom siya ng kape, bigla niyang namiss ang boses ni Sasaking binabanggit ng kanyang pangalan. At dahil namiss niya na ito, nagpasya siyang hahanapin niya ito at aalamin niya kung saan na ito nakatira. Sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niyang nakagraduate ito sa edad na 23 at ito'y nagpakasal sa isang police officer. Agad niyang pinuntahan ang address ni Sasaki nang makarating siya sa bahay nito. Nakita niyang paalis ng bahay ang babae. Hindi niya nito napansin o nakilala nang madaanan siya nito. Napansin niyang napakalungkot nito at napabayaan na ang sarili. Nagpasya din si Mitsui na mangupahan malapit sa tinitirhan ni Sasaki. At ang pagkahumaling niya sa babae ay hindi pa rin dyan natatapos. Dahil nagdikit pa siya sa padar ng mukha nito na nakaprint. Bumili din siya ng manikin at damit na tulad ng suot nila noong nagkape sila. Inesprayan din niya ito ng pabangong gamit noon ni Sasaki. Sinimula na din niya mag-espiya sa bahay ni Sasaki. Nakita niya isang sanggol at nilapitan ito ni Sasaki. Doon niya naisip na kaya hindi na nakapag-ayos ng sarili si Sasaki dahil ito'y abala sa pag-aalaga ng bata at mga gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, nakita niya si Sasaki na katatapos lang maligo at nagpupunas ng kanyang buhok. Agad din niyang kinuna ng larawan ang babae. Ilang araw nang nakakalipas at patuloy pa din si Mitsui sa kanyang pagmamatsyag. Isang gabi, nakita niya si Sasaki at ang asawa nito nakakain ng hapunan. Nakita niyang sinabuyan ng tubig sa mukha si Sasaki ng kanyang asawa. Sinabunutan din ito ng lalaki sa katinulak sa sahig. Agad ding sinara ng lalaki ang kurtina. Nataranta si Mitsui sa nakita niya at naisip kung ano bang nangyayari sa mag-asawa. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang lumapit sa bahay ni Sasaki. Nakita niyang magaang mata nito at may black eye pa. Dahil sa nakita niya, nagpasya siyang padadalhan na ito ng bulaklak ng buwan-buwan at iniwan niya yung sa harap ng pinto kapag walang asawa nito para daw kahit papano ay sumaya ito. Ngunit nakita niya itong tinapon lang sa basurahan ang pinadala niyang bulaklak. Isang araw, nagpunta si Sasaki sa kanyang trabaho. Inoobserbahan itong mga isdang gapi at nagtatanong ito tungkol sa mga ito. Sinabi ni Mitsui na bibigyan siya ng ilang mga isdang gapi. Ngunit tumanggi naman si Sasaki dahil wala siyang pambayad. Sinabi naman sa kanya ni Mitsui na bibigyan siya nito ng ilang kagamitan para sa mga isda basta ipangako lang daw niya na sa tindahan niya bibili ng pagkain ng isda. Pumayag naman si Sasaki sa alok niya kaya inimbitahan niya ito sa kanyang bahay para ayusin at iset up ang aquarium. Nang maayos na niya ito, masayang pinanood ni Sasaki ang mga lumalangin na isda. Malaki ang pinagbago ni Sasaki, ngunit magkagayon hindi nagbagong nararamdaman ni Mitsui sa kanya. Nang umalis si Sasaki, mabilis na kinuha ni Mitsui ang susi ng bahay. Binigyan naman siya ng prutas ni Sasaki bilang pasasalamat sa kanya dahil sa ipinakita nitong kabaitan sa kanya. Maya-maya, gumawa si Mitsui ng duplicate na susi sa bahay ni Sasaki at agad din niyang sinuuli. Naglagay din siya ng hidden microphone sa bahay nito. Nagsimula na rin siyang sulatan ng babae at wala siyang pakialam kung muli yung itatapon ni Sasaki. Habang nakikinig si Mitsui sa nangyari sa mag-asawa,
Muli na naman niyang nalamang sinasaktan na naman si Sasaki. Narinig niya lahat ng pananakit ng lalaki. Kinabukasan, umalis ng bahay si Sasaki kasama ang kanyang anak. Ginamit ni Mitsui ang pagkakataong iyon para pumasok sa kanilang bahay. Kinuha at pinalitan niya ng battery ang microphone na ilagay niya doon. Pagkatapos noon, inamoy-amoy niya ang una ni Sasaki at nag-aalis na siya ng bahay. Nakalimutan niyang dalhin ang susi niya nasa itaas. Nang babalikan niya ito para kunin, bigla naman dumating si Sasaki kaya nagtago siya. May tumawag naman sa telepono kaya nagkaroon ng pagkakataong si Mitsui na makapunta sa kanilang kwarto. Nang makuha niya ng susi ay agad siyang umalis. Sa pinagtatrabahuhan naman niya, may isang lalaking dumating. Napansin niyang parang marami silang pagkakatulad ng lalaki. Dahil parang ito'y tahimik lang at lagi ding nag-iisa. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Sasaki sa kanyang tindahan. Dumaan ito doon para sabihing malulusog ang mga isda. Na sandali ding iyon, inalok niya ito na magkape. Naalala din niya kung gaano ito kasaya noong nagkakape silang dalawa. Nakita niya na hindi na itong masayahing Sasaking nakilala niya. Nagpasya din siya na mas lumapit pa sa kanya, kaya nagsuot siya ng diaper saka siya pumasok sa bahay nito. Nagtatago siya sa ilalim ng kama ng mag-asawa. Nang nasa ilalim na siya ng kama, nagsimula na nga mag-make love ang dalawa. Nakikinig sa kanila si Mitsui at nangarap na sana siya na lang nasa lugar ng lalaki. Kinabukasan, tinawag ng lalaki si Sasaki sa kanilang kwarto at nang makapasok na siya ng kwarto, nagalit sa kanyang asawa at muli na naman siyang sinaktan dahil may nakita itong isang sulat na ginawa ni Mitsui. Nagsinungaling si Sasaki sa kanyang asawa. Sinabi niyang binigay lang yun sa kanya ng isang kaibigan niya. Ngunit patuloy pa din siyang sinasaktan ng lalaki. Dinala pa siya ng asawa niya sa bathtub saka nilulunod para sabihin kung sinong kaibigan yun. Nang malalim ng gabi, umalis na sa ilalim ng kama si Mitsui saka nagpunta sa banyo. Nakita niya doon na walang malay si Sasaki na bugbog ng husto. Binuhat niya ito saka dinala sa sala. Pinatuyo niya ito at pinainitan ang katawan. Kinabukasan ng magising si Sasaki, naguguluhan siya. Naalala niya na may isang taong bumuhat sa kanya sa bathtub at inalagaan siya at alam niyang hindi yan ang asawa niya. Doon, napagtanto niya na hindi lang silang nasa loob ng kanilang bahay. Natatandaan din niyang malulusog ang mga isda at hindi na din umiiyak ng madalas ang kanyang anak. Dahil sa mga napagtanto niya, desperada siyang nagtanong kung may iba pa ba siyang kasama sa bahay. Ngunit ng sandaling yon, si Mitsui ay natutulog na nanaginip siyang pinagtatanggol niya si Sasaki sa malupit nitong asawa at pagkatapos nun ay nakipagtalik na siya kay Sasaki. Nagpasya si Mitsui na bumili ng paralyzer para maging sandata niya. Nakikipag-usap naman si Sasaki sa kanyang ina. Sinabi nitong uuwi na siya at doon na ulit titira. Habang naghahapunan silang mag-asawa, kinausap nito at sinabing uuwi siya sa kanyang ina dahil malubha ang sakit ng kanyang ama. Hindi siya pinayagang umalis ng asawa niya. Dahil doon, hindi na siya nakapagpigil pat sinampal niya ang kanyang asawa. Muli naman siyang binugbog ng kanyang asawa dahil sa ginawa niya. Natanggal pang ngipin niya dahil sa pananakit nito. Dahil sa nangyayari, lalapit na sana si Mitsui para tulungan si Sasaki at dala niyang paralyzer, ngunit naduwag naman itong lumabas. Wala siyang nagawa at nakikinig na lamang siya habang binubugbog ng lalaki si Sasaki. Nagsisisi siya dahil hindi niya ito natulungan. Humingi din siya ng tawad dito. Ginamit pa niyang paralyzer para parusahan ng kanyang sarili. Maya-maya, nagising siya at naroon sa tindahan niya ang lalaking katulad niya. Sinabi ng lalaki na namatay ang isda dahil sa sobrang init. Sinabi naman ni Mitsui na agad niyang ayusin ang naging problema sa aquarium. Nakita ni Mitsui lalayas na si Sasaki sa kanilang bahay kasama ang anak nito. Sumakay ito na sasakyan saka umalis. Nagtatakbo siya para sundan ito at balak na pigilan na umalis. Ngunit pinigilan naman siya ng mga pulis. Sa departamento ng mga pulis, sinabi sa kanya ng mga pulis na ang kliyenteng pumupunta sa kanyang tindahan ay pinatay ang asawa. Nang makaalis na siya, narinig niyang nakalimutan ng babae na i-off ang heater ng tubig. Naalala naman niya si Sasaki. 11 taon na nakakalipas, tinawagan niya ito para i-cancel ang kanilang lakad. Dahil sa nangyari, buong araw na depress siya. In-off niya mga heater sa aquarium at sinira ang larawan ni Sasaki. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Sasaki ang lighter at nang buksan niya ito nakita niyang na ito ay may microphone. May kumatok sa pinto at nang buksan niya ito nakita niyang kanyang asawa
Dumating itong galit na galit saka siya muling hinagis sa sahig at sinaktan. Nagagalit ito dahil tinakasan siya nito. Nagawa niyang kumuha ng kutsilyo ngunit agad din yung nakuha ng kanyang asawa. Sumigaw siya at sinabing kung may ibang tao doon, nakiusap siyang tulungan siya at nang sasaksakin na siya ng kanyang asawa, biglang dumating si Mitsui at ginamitan niya ng paralyzer ang lalaki. Tinanong siya ni Sasaki kung sino ba siya. Sinubukan pa ni Sasaki na sakalin ng kanyang asawa, ngunit si Mitsui nang gumawa nun para sa kanya. Nagpunta si Sasaki sa bahay ni Mitsui at doon niya napagtanto kung sino ito. Siya ang taong nakasama niyang magkape, 11 taon na ang nakakalipas. Nagpunta si Mitsui sa police station at doon ipinagtapat niya ng ilang buwan na siyang nag-espiya sa bahay ni Sasaki. At ng araw na yun, nagtago siya tinintay niyang asawa nito para patayin. Nang sandali namang yun, dumating si Sasaki sa police station. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Tiningnan niya ito at siya ay nagulat dahil naalala pa nito ang kanyang pangalan. Hindi din nakalain ni Mitsui na muli pa niyang maririnig ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan. At dito na po nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat po at hanggang sa muli.